Kaya pagkakataon mo ito para maging tapat at sabihin ang nangyari. Hindi ko po alam kung anong sinasabi ninyo, sir. Alam mo naman. Ramdam ang matinding tensyon sa bagong video ng interogasyon kung saan iniimbestigahan ng pulis ang ilang kabataan sa isang karumal-dumal na pagpatay. Hiningi ng isang mamamatay tao na makasama ang nanay niya sa interrogation room. Tungkol ito sa pamamaril sa isang gasolinahan. Sige? Ngayon, gusto mong nandito ang nanay mo? Sige, ipapaliwanag ko muna ang iyong mga karapatan. Sige, mayroon kang mga karapatan. At narito ang iyong nanay at isa yon sa mga karapatan mo. Apat na kabataan, nabunyag ang nakamamatay na lihim at ipapakita namin kung paano nila hinarap ang mga tanong ng pulis na maaring magpakulong sa kanila ng maraming taon. On the case, inihahatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Si Kayla Montaño ay batang ina na lumabas para maglibang kasama mga kaibigan, pamilya, at ang kanyang 7 taong gulang na anak sa sasakyan. Papunta sila sa Topgolf pero tumigil muna sa gasolinahan. Habang naghihintay siya sa sasakyan kasama ang anak niyang 7 taong gulang, nandoon din ang fiancé niya. Sabi ng pulisya sa Albuquerque, New Mexico, isang grupo ang nagpapatok ng 30 bala sa sasakyan nila. Hindi nakaligtas si Kayla. Hindi niya kilala ang mga pumatay sa kanya at hindi rin siya kilala ng mga iyon. Ngayon, wala talagang makatuwirang dahilan pagdating sa pagpatay. Pero ayon sa pulisya, ito ay isang kaso ng maling pagkakakilanlan. Isang grupo ng kabataan ang pumatay sa kwentong ito sa pag-aakalang magnanakaw ang kanilang target. Akala ng grupo na mas matalino sila kaysa sa mga detective na tumunton sa kanila. Heto ang bodycam video ng sasakyang lulan si Kayla, makikita mong iyon nga iyon. Kung may maganda mang nangyari sa kwentong ito, iyon ay nakaligtas ang batang 7 taon at walang ibang namatay. Kitang-kita mong punong-puno ng bala at basag ang mga bintana ng sasakyan. Ito ang sinabi ng kaibigan ni Kayla sa pulis matapos niyang makaligtas sa pag-atake. Nakakabaling isipin, di pa namin binaba ang bintana ng pinto. May lumabas ba sa sasakyan? Ganon. Hindi pa kami nakaparada, kakapasok lang namin. Kita agad ang nangyayari. Akala nila kung ano na, kaya pinaputuhan na kami. Sa huli, natunton ng pulisya ang isang grupo ng mga kabataan. Ngayon, ang otak sa likod ng pag-atake ay si Diamond Salazar, 19 na taong gulang. Hi Diamond, kumusta ka? Mabuti ikaw. Ayos ka ba? Oo. Sige, pasok ka, gusto ko yan. Sinabi ni Diamond sa pulis na siya ay ninakawan nung gabi ng pamamaril nang pumunta siya sa parke para bumili ng baril. Akala niya natuntun niya ang taong nagnakaw sa kanya, ang driver ng sasakyan, at sinabi niya sa ilang mga lalaki na maghigante sa taong iyon. Sa kasamaang palad, hindi nila nabaril ang magnanakaw. Sa halip, binarel nila ang sasakyan ng mga inosenteng papunta sa Topgolf at inagaw ang buhay ng batang inang ito. Nakawan ako sa Oakley at hindi naman talaga ganun kalaking bagay yon. Basta ilang beses na ako hinampas ng baril at tapos na pagkatapos nun. Walang seryosong mangyari. Si Diamond ay parang may inosenteng boses, di ba? Pero wag kang magpaloko roon. Kaya iha, kailangan kitang maging tapat ha. Sige, kasi alam ko yung isa pang insidente na nangyari pagkatapos nito na sangkot ka rin ha. Kaya pwede tayong mauwi sa pagtanggi mo sa lahat. O pwede kang maging tapat at sabihin mo sa akin ang panig mo sa kwento. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala ka talagang alam? Wala, sige. Kahit nakuhanan kita sa video? Wala. Hindi. Nakarating ka na ba sa Maverick gasolinahan? Hindi po, sir. Sa may Comanche? Hindi po, sir. Hindi. Hindi po talaga. Binibigyan kita ng chance. Gusto kitang kausapin tungkol dyan. Sige kasi alam ko kung ano nangyayari. At alam kong hindi ikaw ang bumaril. Kaya pagkakataon mo nang magsabi ng totoo at ipaliwanag ang nangyari. Hindi ko po alam ang sinasabi niya, sir. Alam mo naman. Hindi ko naman basta-basta iimbentuhin ang mga ito. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. May iba ka pa bang nakipagkita sa Maverick na yon? Hindi ako pumunta sa Maverick. May boyfriend ka bang si Esteban? Wala. Pwede ko bang makausap si Esteban? Nakausap ko na si Ty, Fastback, ABQ Fastback. Nakausap ko na silang lahat. Maliban kay Diamond. Paliban kay Diamond. Hindi? Hindi ko sila kilala. Hindi? Itatanggi mo lang.
Kasi mas lalala pa yan mamaya kapag nakuha ko ang impormasyon na nandun ka, na nagpapatunay na nandun ka talaga. Hindi ko alam. Alam ko nang nandun ka sa video. Mas lalala pa yan kapag may iba pa akong makuhang ebidensyang nandun ka. Kahit nawala sa akin ang telepono mo. Alam kong maling numero ang binigay mo. Alam ko na yon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam mo naman. Alam mo naman. Ilang taon ka na, Diamond? Sabihin siya na taong gulang ko. Sige, huwag mo nang palalain ang sitwasyon mo. Ito ay isang pagkakataon na binibigyan ko ng tsansa ang mga tao kahit sa isang sitwasyon na hindi dapat. Hindi ito istasyon, di kita arestuin. Pwede kang umalis ngayon. Ayos, 100%. Sabihin kay Diamond na pwede siyang makipagtulungan o mapunta sa maling panig ng investigasyon, pero sinusubukan niyang maging matatag. Sinasabi ko sa'yo na ito lang talagang meron ako. Hindi ako basta naghahanap ng kahit ano. Sinasabi ko sa'yo, alam kong nakausap mo siya. Alam ko na pagdating niya sa gasolinahan, bumaba siyang may baril. At si Adam naman ay bumaba rin mula sa likurang upuan ng itim na kotse na may baril. Alam kong lahat silang tatlo ay armado. Nakabisi na to. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Oo, sigurado, alam mo. Nasa puting kotse ka noon at alam kong lumabas ka para makipag-usap. Pero noong pamamaril, nasa kotse ka pa rin. Kailangan ko lang malaman kung anong pinag-uusapan ninyo. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo noon? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Dahil dito kaya mo sila tinawagan para makipagkita sa'yo ron? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi. Hindi ako pumunta sa gasolinahan niya. Hindi ka talaga. Kaya pag nauwa ko ang ebidensya na andun ka. At nandun ang teleponyo mo, kahit wala ako ng teleponyo mo, anong ibig sabihin nun para sa akin? Wala ako doon. Sige, kung nandun ka nga, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Tama? Wala ako doon. So, ang sinasabi mo, linawin ko lang sige, nasa bahay ka lang. Hindi ka pumunta sa Maverick gas station sa Comanche kasama ang asawa mo? Hindi po, sir. Sige, nandun ka ba nung gabing may barilan? Hindi po, sir. Kasama mo ba si Esteban nung gabing yon? Hindi po, sir. Nakasama mo na ba si Esteban sa gasolinahan gaya ng Maverick? Hindi po, sir. Sa iba pang gabi, kahit minsan. Hindi po. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung anong oras na? Oo, ikaw, fastback. ABQ fastback. Hindi. Hindi ko pa narinig yun. May nakita ka na bang itim na Ford Focus? Hindi pa. Yung kadalasan kasama ni Esteban? Alam mo ba kung sino ang may gawa ng pamamaril nung gabi? Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo, sir. Alam mo, kasi nandun ka at nakikipag-usap sa kanya ng halos dumating ka doon. Sabihin mo na lang tungkol doon. Sasabihin ko sa iyo kung anong oras. Mga 8:21 ng gabi. At pagkatapos, nagpark kayo sa harap at naghintay kayo doon ng mga 10 minuto. Tapos, lumipat kayo. Hindi, pasensya na. Hindi 10 minuto. Mga 4 o 5 minuto lang. Pagkatapos, lumipat kayo sa tabi ng mga gas pump. Nakunan lahat ito sa video, dapat mong malaman. Okay? Lumipat kayo sa tabi ng mga gas pump at naghintay ng 10 minuto. At pagkatapos, si Tay na nagmamaneho ng isang itim na Ford Focus ay dumating mula sa kanto. Bumaba si Stabon. Nasa likod siya. Galit siya. Kita mo, may pakay siya. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. May baril siya at si Adam. Lumapit sila at kinausap ka sa bandang passenger side. 100%. Gusto ko lang siguraduhin na hindi ito ang insidenteng yon. Mukhang hindi ito ang insidenteng yon dahil lumabas ka, bumaba ka ng kotse, kinausap mo sila, sinubukan mong makiusap sa kanila, sinubukan mo pa silang hawakan at tinitigan mo sila. Meron akong mga sapsi. Lahat ng mga bagay na ito ay nangyayari. Sinusubukan mong pakalmahin sila.
Sinasabi mo, sorry babe, sorry. Meron bang ganyan? Tama ba? Alam ko kung ano ang tinutukoy mo. Sige. Dahil ito ay isang panahon. Alam mo ang ibig kong sabihin? Kailangan ko pang mag-imbestiga pa ng husto. Baka abutin pa ng buwan, pero pag nagkita tayo at kailangan mag-usap, gusto kong sabihin na binigyan kita ng tsansang maging tapat. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Oo, pero hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sige. Ano ang mahalaga sa iyo sa buhay? Ang pamilya ko. Ang nanay mo? Ang nanay ko at ang pamangkin kong babae. O ang mga pamangkin kong babae. Sige. Kailangan mo ng pag-isipan yan. Okay? Dahil maaari kang maging saksi dito at maaari mong sabihin sa akin kung ano ang nangyari o maaari kang maging bahagi ng buong kaguluhang ito. Maaari kang maging saksi, sabihin mo sa akin. Hindi ko sinabi kay Esteban na bumaril o hindi ko sinabi kay Tay na bumaril. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Sige. Pwede ka ring manatili sa ginagawa mo ngayon. Narinig mo na ba ang tungkol sa sabuatan? May kasong conspiracy, okay? Anong klaseng kaso? Hindi ko nabasa yung tungkol lang sa pananakit. Hindi ko matandaan yung sabuatan sa 3rd or 4th degree felony. Pero hindi ko kasalanan, nasa kotse lang ako. Pinalaya naman ako. Malinaw naman kaso ko. Okay. Kaya ang 19 anyos na ito, isang adult sa korte, ay talagang matapang sa mga investigador. Nandito kami hindi lang para sumubok basta-basta. Mapapasama ata rito. Paparating na, sabi niya, paparating na. Nakuha na namin at sabi niya, kukunin daw niya pero nakuha na namin. Kaya binibigyan ka rin namin ng pagkakataon na sabihin ang pari mo sa kwento para may paliwanag namin ito sa piskal, sa hupom at pagkatapos sa orado. Doon papunta yon. Alam mo naman kung bakit namin ito ginagawa, di ba? Alam mo nangyari sa gasolinahan? Malamang napanood mo yun sa balita. Hindi ko maintindihan. Yung pamamaril na nauwi sa pagpatay. Narinig ko na yata yung sa tingin ko. Hindi ko alam. Sana mabago isip mo. Seryoso ako. Bago siya. Bago ka pa niya makuha, mga video. Mahirap talagang pabulaanan ng mga video. Kaya dapat natin itong palaging gamitin. Nakuha natin ang mga taong ito sa social media at iba pang bagay. Alam mo, alam ko. Ayos lang yan. Pag-isipan mo lang. Kung magbago isip mo, kontakin mo siya bago ka nitawagan. Kakisap? Suwabe. Makakatulong yan para manatili kang bukas. Ayos ba? Oof. Sige, hahayaan kitang mag-isip tungkol dito. Kasi alam mo, oo, mas malalim pa ito kaysa sa bahagi lang ng insidente. Naniniwala ako doon. Gusto talaga kitang makausap. Kaya hindi ako basta naniniwala na may nangyari lang. Paris. Para mangyari yon, may iba pang nangyari muna. Naniniwala ako rito. Na yon, may sesay na yon. Na yon, kung sino ang kasama mo, ito ay paniniwala ko lang. Sige, nagtatrabaho ako at kailangan kong mag-imbestiga. Alam mo ba yung mga taong kasama mo dito? Hindi ko alam. Alam mo, di ba? Hindi ko talaga alam. Sumpa ko sa ima ang tatay ko. Hindi ko siya kilala. Kung 100% totoo yan, tiningnan din namin ang Columbus Park at nag-video mula sa mga bahay papunta doon. Lumalabas kami at sinusuri bawat aspeto nito. Kaya Esteban, tama ba? Saan siya nakatira? Hindi ko alam. Wala kang alam. Paano kayo magkikita? Sa parke. Magkikita lang kayo. Aling parke? Doon sa kalurang bahagi. Hindi ko pa alam ang pangalan man. Kanurang Bagi? Dati ako nakatira sa kanduran kasama ang pinsan ko. Doon ko siya nakilala. Sino ang pinsan mo? Alicia Honor. Wala siyang kinalaman sa bayan. Wala talaga siyang kinalaman sa bayan. Nakilala ko siya dahil sa kanya. Sa school? O paano? Hindi, pumunta siya sa bahay niya. Doon ko siya nakilala. Alam mo ba kung ilang taon na siya? Oo. Ilang taon na siya? Nabindiman na siya, alam ko. Ayos lang ba sa'yo yun? Hindi ako okay doon. Ako, yung tungkol sa edad ay ibang usapan pa, pero alam ko 15 siya. Sige. May pakiusap sana ako. Pwede mo bang lagyan ng inisyal at petsa yan? Pero yan lang yon. As one?
Pwede mo? Sige. Mas mabuti, siguro magtanong ako. Um, Nayo! um, May iba ka pa bang gustong sabihin o itanong sa amin? Sa akin? Wala po, sir. Nakuha mo na ang numero ko. Sige, hindi ako. Ibig sabihin, nag-usap na kayo. May nakuha kayong ibang mga numero. Ayos lang yan. Talagang gusto kitang makausap. Talagang gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na yon. Talagang naramdaman ko na nahirapan kang makatulog. Mabigat lahat ng ito sa puso mo. Mabigat na ang pasan mo at lalo pa itong bibigat. Kausapin mo ang nanay mo tungkol dito. Hindi ko siya kakausapin o ipapaalam ang iniimbestigahan ko. Nasa iyo kung sasabihin mo sa kanya. Sige. Hindi ko siya kakausapin dahil kasali ka rito at gusto ko yung igalang. Sige, kung ayaw mong sabihin sa kanya, okay lang. Hindi kita pipilitin. Makikipagkita ako sa partner ko at sasabihin, isipin mo yung mga sinasabi mong mahalaga sa'yo. Itong mga taong to, hindi sila naging tapat sa'yo. Kaya tingnan mo na lang, umalis ka na lang. Pero, at hindi nila gagawin, at magpapatuloy pa rin sila. Ayos lang. Kung hindi mo pa sila nakausap, siguro mas mabuti na rin para sa lahat. Pero hindi rin ako naniniwala ron. Alam ko may mga pag-uusap na nangyayari. Tama ka rin na wala sa iyong telepono mo. Alam ko ang mga bagay na to. Wala talaga sa akin ang telepono ko. Sige. Wala talaga, magang. Sige, kung may telepono ka pero walang signal, pwede mo bang dalhin sa akin? Para itago ko? Nagawa ako ng search warrant dito kung totoo ang sinasabi mo. Meron akong iPhone 7 Plus. Pwede ninyo tingnan yun. Yun ang telepono ang ginagamit ko. Wala akong problema doon. Pwede mo bang dalhin sa akin yon para makakuha ako ng search warrant? Ayos lang yan. Sige, sa ganung paraan, makakatulong yun sa'yo. Kung sinasabi mo sa akin ng totoo, na hindi ko naman iniisip na totoo, dahil sinusuportahan ng video ang paniniwala ko, alam mo yon, iisipin ko talaga yon. Sige? At yan ay isang bagay na gusto ko rin namang gawin para mapatunayan kong mali at masabi na hindi, wala siya rito. Sige, sige. Pero maraming klase ng bagay sa mga telepono, di ba? Kaya malalaman natin kung nasa bahay ito, kung nandoon na ito, kung ginagamit mo ito o hindi mo ginagamit, alam mo yon? Kaya pwede mo akong danhan ng teleponong galing sa bahay. Gusto ko malaman yon. Hindi. Akin ang teleponong yan. Maging totoo ka o iiwan ko ang hukom. Pananatilihin kong bukas yon. Nasa iyo na ang numero ko. Pananatilihin ko itong bukas tulad ng sa partner ko. Kaya tatawagan kita ulit o kung ano ka man. At tawagan mo ako at sabihin, uy, nakuha ko na yung telepono para sa'yo. Ikaw ang magpoprotekta sa tao. Sige. Sige, tapos pwede tayo mag-usap ulit. Kung gusto mo magkita ulit, sabihin mo lang sa akin. Sige. Sabi mo pare, pinag-isipan ko na. Kinausap ko na si nanay, kinausap ko na ang iba, kung sino man. Pinarealize nila sa akin ang tama, kaya sa tingin ko, dapat mo rin marinig yon. Narealize mo ba? Hindi ako bumarel. Alam kong ikaw ang may gawa. Gusto kong makita kung nasaan ka. Tapusin mo na ako dyan, please. Napansin ko si Esteban ang sumakay sa kotse. Sige, umalis ka kasama niya. Iniwan mo si Adam sa likurang upuan. Pinapasok ni Ty si Caprice sa kabilang kotse at natakot siya ng husto. Sige. Pero dahil ba sa insidenteng ito? Dahil ba binigyan kanila ng pera at lumiit sila? Dahil ba sa nangyari sa kanila? At yan ang malalaman mo. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Lumitaw ang pag-usad ng kaso 2 linggo matapos ang pamamaril ng masangkot sa aksidente ang sasakyang hinahanap ng otoridad. Mayroong hindi bababa sa 2 kabataan sa kotse nang mangyari ang aksidente at isa sa kanila ay isang 16 na taong gulang na nagngangalang Ty Gallegos. Kumusta? Ikaw ba si Ty? Oh. Ako si John at ito ang partner kong si Leah. Kada kausap namin ng mga tao, kailangan naming i-record ang usapan. Pasensya na. Iyan na ang patakaran namin. Kailangang i-record lahat ng pag-uusap. Ayos ba yung tubig? Ayos naman. Tuyo ang bibig ko. Tuyo ang bibig mo? Oo. Sige, dinaraan mo ba o ano? Yes. Oo, sige. Ayos ka lang ba? Hindi. Nilalamig ko ako yun. Kahit di ko alam bakit. Mababa ang iron mo. Oo, nilalamig ka rin. Tapos ano sinabi mo pagkatapos? Mababa ang ayon ko. Mababa ang iron. Mababa ang iron. Sige. Pasensya na. Ako rin. Gets, nuggets, kita. Talagang. Talagang nilalamitin ako. Oo, alam ko. Siguro, mas marami lang akong taba kaysa sa inyong dalawa.
Medyo okay pa ako ngayon. Pero malamig talaga dito sa loob. Kaya tay, gusto kitang kausapin tungkol sa ilang bagay pero hindi ko alam. Gusto ko nandito ang nanay ko. Ano yun? Sabi ko, kailangan ko ang nanay ko dito. Gusto mo nandito ang nanay mo? Oo. Sige. May tatanong na ako, pero sabi nila, kailangan ko maghintay hanggang dumating ka. Sige, hindi, walang problema. Kukunin ko muna ang buong impormasyon mo. Tapos kukunin ko ang numero ng nanay mo. Mamamatay tao si Gallegos, umamin siya sa first-degree murder, pero ngayon nakadapa siya sa mesa ng interogasyon at hinihiling na naroon ang nanay niya 2 linggo matapos niyang patayin ang isang ina gamit ang baril. Tinawagan siya ng pulis, dumating ang nanay niya. Gusto ko lang munang ipaliwanag. Aayap tayo at bibigyan kita ng chance makausap ang anak mo, okay? Kaya hindi ko pa siya tinanong ng kahit anong tanong. Agad niyang sinabi, gusto ko nandito ang nanay ko. Karapatan niya yon. Kaya igagalang natin yon, okay? Gusto ko lang sana makausap ka ng kaunti, okay? Alam ko na parang tinawag ka para tumugon sa isang nangyari rito. Okay? Sino ang tumawag sa'yo? Si Tay ang tumawag. Sige, anong sinabi niya na nangyari? Ang sabi niya, Mama, hindi ako makahinga. Na-aksidente ako. Diyan ka lang para sa akin. sige, kaninong kotse yon? Opinion. Nakapangalan ba sa'yo at naiparehistro mo na? Hindi pa, kinuha ko yun sa isang car lot kay Carlo. Kingsman! Iba talaga siyang gumawa. Hindi niya ako binibigyan ng papeles. mga papeles. Kailangan ko sigurong kunin ang $400 at dalhin sa kanya para siya na ang magparehistro. Meron ka bang kahit anong papeles, parang kontrata o ano? Oo, may kontrata. Ngayon, pakinggan mo, talagang naaawa ka sa babaeng ito dahil hindi siya kinasuhan kaugnay ng pamamaril na ito. Tinawag siya sa istasyon ng pulis sa kalagitnaan ng gabi matapos siyang tawagin sa lugar kung saan sinabi ng anak niya na nasangkot siya sa isang malagim na aksidente. Mukhang hindi niya alam ang sinasabing ginawa ng anak niya ayon sa pulisya. Alam kong nakita mo akong umiiyak at lumapit ka. Tinanong ko siya kung sino siya at sinabi mo. Wala akong sinabi. Sinabi mo? Tinanong ko kung sino ito. At sinabi mo, ito ang anak ko babae. May recording ka pero hindi mo sinabi. Pwede mong balikan yon. Hindi ko sinabi na anak kong babae siya. Wala akong anak na babae. Tinanong ko ang pangalan niya at sinabi niya ito. Hindi ako nandito para makipagdalo. Nandito lang ako para sa anak kong lalaki. Sige. Alam kong hindi ko sinabi. Na may anak akong babae. Ulitin ko, di ko alam kung sino ang dumating. Wala ako roon. Kaya di ko alam ang nangyari. Hindi ko alam kung sino ang dumating pero wala akong anak na babae. Nasabi ko na yon sa'yo. So meron ka lang, ibig sabihin, Hindi ko sinabi yon. Sinabi ko lang na hindi ko sinabi. may 3 kang anak na lalaki. Dumating ang isa mong anak. Hindi. Hindi. Nandun ako. Sige, wala ka ng ibang kilalang pumunta dun. Uulitin ko, kailangan kong balikan. Kailangan kong balikan lahat ng mga video na ito at gagawin ko yon. At re-reviewin ko ang video niya, titingnan ko yon. Sige, na yon, yung sasakyan. Sino ang pangunahing nagmamaneho ng sasakyang yon? Yung itim. Ako. Ikaw? Oo, ginamit ko ito para pumunta sa mga appointment ko. Kasi hindi ito mayaman. Sino pa ang nagmamaneho ng sasakyan na yon? Ako lang. Sige. Bakit nandun si Tay ngayong gabi? Dahil natutulog ako. Sige. Kinukuha ba niya madalas ang sasakyan ng walang paintulot? Hindi. May paintulot ba siyang magmaneho? Wala. Sige. Ayon sa nanay niya, si Ty, na nakaposa sa itaas, ay hindi dapat nasa kanya ang kotseng yon sa simula pa lang. Ipinaliwanag ng mga pulis kung ano ang nais nilang pag-usapan sa kanya at sa anak niya. Magiging tapat ako, okay? Tungkol ito sa pamamaril sa isang gasolinahan at may malinaw kaming video. Okay, alam mo ba kung ano ang tinutukoy ko? Hindi. Hindi talaga, hindi. Okay, may ideya ka ba tungkol sa kahit anong uri ng pamamaril o kahit anong insidente na ikaw o ang anak mo ay nasangkot kasama si Tay dahil siya ang nagmamaneho ng sasakyan na yon? Hindi. Hindi, okay lang. Maglalabas na lang ako ng warrant para sa telepono niya. Tapat lang ako, pero kung makakita ako ng anumang usapan ninyong dalawa tungkol sa insidenteng ito, hindi yun makakabuti sa'yo at maaari kang maharap sa kaso. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Oo, sinusubukan kong iwasan yon. Hindi ko alam mo, gusto kong makausap siya. Gusto kong marinig kung anong sasabihin niya. Sige. So, kukuha ba ako ng abogado? Yon! May problema ba siya? Pwede ko bang kunin? Well, Sa ngayon, malaya siyang umalis pagkatapos kong makausap siya. Kung gusto niya makipag-usap sa akin. Hindi ko alam kung magkakaproblema siya o hindi. Pero ako bilang kanyang ina, sa tingin ko hindi ka dapat magsalita ng walang abogado. Sa totoo lang, sige, yang karapatan mo yan, sige. Sige, kailangan talaga niyang humiling ng abogado.
pero papayagan ka namin kausapin siya, okay? Dadaan tayo dyan, tapos magpapatuloy tayo mula doon. Sige. Sige, patas ba yon? Sige. Pwede ba? Aking muna cellphone mo abang aakyat tayo. Iwan ko na lang ito sa gym. Sasakyan, sige. Aakyat tayo sa kinaroroonan ng anak mo para madala ka namin doon. Iwan ko na lang ito sa sasakyan dahil akin naman ito. Ikaw? Kaya ganito mangyayari. Ipapaliwanan ko ang mangyayari. Kukunin namin ang cellphone mo dahil may kinalaman ito sa isang krimen. Alam namin may komunikasyon kayo ng anak mo ngayong gabi. Kaya, hindi. Wala talaga. Nagpakita ka sa kotse at may karapatan kaming gawin yun. Kaya hinihiling kong ibigay mo na ito. Pinayagan pa nga siya ng pulis. Hindi, alam ko. Nandun ako. Pero may komunikasyon kayo ng anak mo ngayong gabi. Kaya hayaan mo ako matanong sa'yo ng isang bagay. Kukunin namin ang telepono. Inaresto ba ako? Hindi. Talagang hindi. Sige, aalis na ako at sasama sa akin ang anak ko hanggang makakuha kami ng abogado. Sige. Kukunin ko pa rin ang cellphone mo. Ikaw ba? May karapatan ka ba dito? Oo. Oo, meron talaga. Talagang meron. Kasi pakinggan mo, sige lang, sige lang. Sige, gusto ko lang malaman ang mga karapatan ko at pakiusap. Huwag mo itong agawin. Oo. Dahil ibibigay ko naman ito kung alam ko ang mga karapatan ko. Hindi ko alam ang mga karapatan ko. Oo, ipaliwanag ko Ang aksidente ang nagpasimula ng buong investigasyong ito. Nakipag-ugnayan siya sa'yo. Agad kanyang tinawagan, tama? Kaya ka nakarating dun. Sinasabi mong hindi mo alam ang numero niya. Wala ang numero niya dyan. Kailangan kong beripikayin ng impormasyong yan. Sige? Dahil doon. Pero naaresto ba siya dahil sa alinman doon? Hindi. Sige, bakit? Ibig kong sabihin, Kung hindi siya naaresto, sige, hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Ayos ba? gagawin ko ito kasama niya. Ako ang nanay niya. Tatawag siya. Sige, na yon, yung sasakyan na yon, ipinaliwanag ko na sa'yo. Oo. Tugma ito sa paglalarawan ng isa pang sasakyan na sangkot sa isang pamamaril. Sige. May isang bagay sa sasakyan na kaya nandun pa rin kami, hinihila at kinuha namin ito. Kita mo, ipinaliwanag ko na ito sa'yo, okay? Para may imbestigahan namin ito, okay? May kahon ng Ripley sa likod. May alam ka ba tungkol doon? Mama. Mukhang may bala doon. Hindi namin ito sinure pero mula sa labas, malinaw na nakita ng isa sa mga pulis at detective. Nakikita nila at talagang nakalantad ito. Sige, hindi ko alam kung ano pa nandyan. Sinasabi mong ikaw lang ang nagmamaneho ng sasakyan. Oo, ako nga. Sige, sinasabi mong walang paintulad si Tay na gamitin o sakyan ng sasakyan. Tama, sige. Meron bang anumang baril sa loob ng sasakyan? Wala. Sa pagkakaalam ko, wala. Sige. Ibinigay ng nanay ni Tay ang telepono at sumama siya sa mga investigador sa itaas. Papasok ako roon para ipaliwanag sa iyo at sabihin ang kanyang mga karapatan. Gusto niyang nandun ka. Pwede kong ipaliwanag ang mga karapatan. Pwede kayong magbisisyon. Kung gusto mong kausapin siya muna, alam mo, pwede mo siyang kausapin. At pagkatapos, pwede akong pumasok doon at ipaliwanag sa iyo ang mga karapatan. At kung magbisisyon ka sa puntong yon na ikaw o siya ay kailangan ng abogado, pwede mong gawin yon. Sige? Kukuha ako ng upuan para sa iyo dito Balikan natin si Diamond Salazar na 19 na taong gulang. Sumasagot lang siya na hindi niya alam ang nangyari. Iniisip niya na walang ebidensya laban sa kanya ang pulis. Isang linggo bago siya interogahin, may nakuha ng mahalagang saksi ang mga pulis, kaibigan niyang si Caprice Salicia. At sinabi niya sa mga pulis ang lahat. Sige, kaunti pa sa ibaba. Hindi ko kayang patugtugin lahat, pero gusto kong makasiguro. Sino ang lumabas ng sasakyan? Diamond? Si Diamond yan. Sige. So si Diamond ay nakaitim lahat at bumaba siya mula sa passenger side. Tama ba yon? Officer. So sa larawang ito, nandito si Esteban na nakadilaw. Diamond na nakaitim, babaeng pasahero. Lalaki nakaitim ay si Tay at yung nakaputi naman ay si Adam. Pupunta ako sa parte mo, okay? Lalayo pa ako. Pwede ka bang maghintay sa kotse? Anong ginagawa mo habang nangyayari to? Nung nag-uusap sila sa labas, anong ginagawa mo? Nasa likod lang ako. Hindi ko talaga pupilitin na makuha lahat yan. Gawin mo na lang. Gawin mo na lang.
Ilang minuto lang ang lumipas. 20:41 na. Yung isa naman ay mga 20:37. Ano nangyayari dyan? At sino ang nakaupo sa pintuan ng pasahero? Siguradong si Diamond yun. Nagtestigo si Caprice laban kay Diamond Salazar sa kanyang paglilitis at kapalit nito, ibinasura ang mga kaso laban kay Caprice. Isa pa sa mga iniinteroga natin ay ang nobyo ni Diamond, 15 anyos na si Esteban Lucero, isa sa mga bumaril. Ano ang pangalan ng girlfriend mo? Ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay... Diamond? Bakit naging mahirap para sa'yo na sabihin yun? Kasi kung ibigay sa'yo ang buong pangalan ng girlfriend ko. Naiintindihan kita. Ayos lang. Sige, Diamond muna ang itawag natin sa ngayon. Ayos lang ba yon? Nasa bahay ka pala ni Diamond sa Comanche? May iba ka pa bang alam tungkol sa lugar na yon? Hindi, wala akong alam. Sige, Sinundo niya ako, tapos sinundo ako ng nanay niya, kasama siya. Tapos pumunta ako sa bahay nila. Sige. gaano na kayo katagal ni Diamond? Mga 2 linggo pa lang. Mga 2 linggo na? Ano ang itsura ni Diamond? Siya ay matangkad. Matangkad siya. May kayumang yung mga mata siya. Kayo manggi mga mata. Parang siya... Mas madilim din ang buhok niya. Hindi. Hindi naman siya sobrang tangkad. Sige, so kasing tangkad mo ba siya? Kasing tangkad mo ba siya? Hindi siya kasing tangkad ko, parang ganun. Medyo mas mababa. Kaya mas matangkad siya kaysa sa ibang babae. Oo, Sige, ano ang kulay ng mga mata niya? Maitim o kayumangging mga mata? Tama? kayumang yung mga mata, sige. Mas maitim ang buhok, parang mas madilim na kayumang dito. Sige, maitim ang buhok at maitim na kayumanggi. Maganda ba siya? Oo. Sige, kailangan mong pumili ng ibang magaganda. Tinangkarin niyang maging matatag gaya ng nobya niya sa interogasyon. Sabihin mo sa akin ang alam mo. Iyan lang alam ko at nasabi ko na kung totoo, wala na akong masasabi pa. Hindi ka ba kasali sa pamamaril? Sige. Alam mo ba yung pamamaril na sinasabi ko? Napanood ko yun sa balita. Nakipag-usap ba sa'yo si Tay tungkol doon? Alam mo ba kung kasali si Tay? Hindi. Ginamit mo ba ang teleponyo mo para kausapin siya? Hindi. Tungkol doon? Hindi. Hindi? Kailan mo nakuha? Sabi mo, bagong telepono mo tulad kay Esteban. Sa tingin ko, umalis ang nanay ko at lumipat siya sa ibang paaralan. Umalis ang nanay ko at bumalik sa bundok, kaya binilan ako ng telepono ng lola ko. Sige. Kaya siguro mga 3-4 na buwan na nakalipas. Sige, ang astig naman. So hindi mo masyado nakikita ang nanay mo. Mas madalas si Lola. Oo, bumalik na ang nanay ko, ayos na siya ngayon. Ayos. Inahatid niya ako sa eskwela. Anong ibig mong sabihin, bundok? Parang timber chimborazo. Oh. Parang ano? Parang, alam mo, narinig mo na ba ang club car? Oo. Parang timber. Chimborazo. Ang hirap na wala na siya. Esteban, sasabihin ko na siya yung ngayon dahil nag-usap tayo sandali pagkatapos ng aksidente. Mabait kang bata, kuya. Napakagalang at magalang ka sa akin. Napakabait mo. Na-appreciate ko talaga yun. Sige. At walang pero, talagang na-appreciate kita. Gusto ko lang maintindihan mo na kung ano ang... Nagkaroon kami ng pagkakataon, makausap si Tay. Kaya alam na namin yung ilang napag-usapan ninyo ni Tay. Sige. Ayoko maramdaman mo na parang kailangan mong magsinungaling sa amin, ha? Dahil mabait kang bata. Wala na akong ibang masasabi. Sige. Esteban,
Gagawin ko ang investigasyon ko Umaasa akong 100% totoo ang sinasabi mo. Tulad ng sinabi ng partner ko, sige, may impormasyon kami na naniniwala akong mas marami kang alam. Sige. Mayon. Gusto kong sabihin sa mga tao at sinusubukan kong tulungan sila sa pagsasabi na ito ay isang pagkakataon na meron ka, okay? Para maging tapat o magsinungaling sa akin. At kapag nalaman ko ang iba pang impormasyon at nagagawa kong pagsama-samahin ang lahat dahil may matibay akong ebidensya, maari ka nang maisama sa anumang kaso na maaring isampa. Ayos ba? Dahil kung ikaw ay ginagamit namin ang salitang ito sa pulisya, tinatawag itong sabwatan. Ang ibig sabihin nun ay nagsasama kayo ng ibang tao at pinag-uusapan ninyo ang isang bagay at alam ninyong may plano at may nangyayari. Ayos ba? At kung may ganung bagay na nangyayari at alam mo ito at kahit ikaw ay nandoon o wala ka doon. Na yun, naiintindihan ko kung hindi ka nandoon. Sige, ayos lang. Ngayon, may ilan pang ibang mga lalaki na hindi ko talaga makilala ng 100%. Sige. Masasabi ko base sa kanilang pagtayo, tindig at iba pa. Kaya rin kami nakikipag-usap sa iba't ibang tao. Sige. Ngayon, ikaw yon. Isa ka sa mga lalaking yon. Alam ko ang isang lalaki na hindi ikaw. Sige. Ngayon, kung isa ka sa 2 pang lalaki at nagsisinungaling ka sa akin ngayon, haharap ka sa mabibigat na kaso. Sige. Kung isa ka sa mga lalaking yon, na yon ang tamang oras para magsalita. Wala akong alam. Sige, kung wala kang alam dahil wala ka ron, pero may impormasyon ka tungkol sa nangyari, na yun na ang tamang oras para magsalita ka. Wala akong alam. Si Esteban Lucero ay amin sa first-degree murder. Sabi ng KOB-TV, sinabi ng isang piskal sa korte sa paghatol sa kanya na ang binatilyo ay walang awa at inubos ang bala niya sa sasakyan ng inosenteng si Kayla. Hinatulan siya ng isang hukom ng 22 taon sa kulungan. Si Ty Guy Gallegos, yung binatilyong kailangang katabi ang nanay niya, ay umamin sa first-degree murder at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong. Isa pang binatilyo, si Adam Cedillo, ay tumanggap ng 10 taon sa kulungan matapos umamin sa kasong first-degree murder. At pagkatapos, naroon si Diamond Salazar, yung binatilyo nagmatigas sa mga investigador. Hinantulan siya ng 19 na taon sa kulungan bilang bahagi ng kasunduan sa pag-amin ng sala. Yan na para sa On The Case na hatid ng Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify. Nasa Peacock na rin kami ngayon. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod na pagkikita.